Kanya. Paimbestigahan niya lahat yun, matapos ng term yan, di pa tapos ang investigasyon. Oo. Tapos pupunta sa ibang departamento, hindi na maubos yan. So it's a delaying tactic po. Delaying tactic. It's a oo. delaying tactic, pero totoo lahat yun. Naku po, ito po, mainit na mainit itong si Manong Chavit Singson dito kay PBBM, mga kababayan, na kung saan talagang nanggagaliiti ito si Manong Chavit. Paano po kasi ito? Itong sinabi, itong mga ICI, pinoprotektahan daw si BBM. Hindi na ho talaga tayo magdadalawang isip na mag-iisip dyan dahil totoo naman na itong si BBM maraming mga kabalbalan na ginawa dito sa bansa natin na halatado na kahit ano pang ilagay niyang mga ahensya dyan, talagang cover up yung ginagawa nila. Eto po, bago tayo mag-umpisa, huwag niyo mutang kalimutan i-share, like, subscribe nang sa ganun updated po tayo dito sa mga videos. Eto na po mga kababayan, umpisahan na po natin itong si Manong Chavit Singson. Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na tila pinoprotektahan umano si Pangulong Marcos Jr. na mga naging imbestiga sa eskandalo at anomalya sa flood control project ng pamahalaan. Vin Pascua sa balita. Pinapaboran nila si BBM na siya nag-create niyan. Pero yung lahat yung gusto nila lumabas, yun lang. Kaya sinara nila, nagsabi na yung mga engineers, mga contractors, hindi pwede sabihin yan. Ito ang tingin ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa mga inilunsad na investigasyon ng administrasyon sa mga kabi-kabilang katiwalian sa mga infrastructure project ng DPWH. Ayon kay Singson, pangunahin na pinoprotektahan ng binuong komisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang issue. Yun ang ginawa niya para hindi umabot sa kanya. Paimbestigahan niya lahat yun, matapos ng term yan, hindi pa tapos ang investigasyon. Oo. Tapos pupunta sa ibang departamento, hindi na maubos yan. So it's a delaying tactic po. Delaying tactic. It's a oo. delaying tactic, pero totoo lahat yun. Hamon naman ni Singson sa ICI. Para kunyari malinis siya, mahiya kayo. Dapat Mahiya naman mahiya. kayo. Siyang mahiya. Mahiya tayo. Mahiya tayo, dapat. Ang hinihingi ko lang, punta kayo sa Ilocos Norte. Napakadali. ICI. Punta naman kayo sa Ilocos Norte. Up to now, ayaw galawin. Ayaw papuntahin yata ang mga tao. Balita ko, binabantayan na ng sundalo. Ginagawa, hinahabol, pero yun ang gusto. Mahiya naman kayo. Yan ang sinabi ni BBM. Talagang ikaw BBM, ikaw ang dapat mahiya dito. Dahil itong si Manong Chavit, di ka na naawa sa kanya. Talagang yung altar pressure niya tumataas na. Kapag itong kabalbalan nyo yung mga pinag-uusapan dito, tignan mo, hindi ka na lang nahiya dito kay Manong Chavit, PBBM. Bigyan nyo naman ng kahiyan itong ating bansang Pilipinas. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan na mga Ilocano dyan. Shout out nga pala sa inyo mga ka-Ilocano dyan. Itong ka-Ilocano natin na si Bongbong Marcos, pinapahiya tayo mga kababayan. Awan lang mitin na shot nga, naramid natin presidente tayo, naiapo. Kapsat. Di lang mabain niya. Ating manghirurumin, ating presidente tayo, yung bot-botos tayo, tapos kastoy pa iti maramidin na. Ay apo, agresign galatan tapno ka. Tapno agtal na ato'y bansami. Ay po, bulbultit kamit nga BBM. Ayan po mga kababayan, sabi ko nga sa kanya kay BBM, mag-resign ka na lang dahil nakakaya itong bansa natin at napapaya itong ating mga ka-Ilocano dito at pinapahiya mo yung hindi ka na lang nahiya. Sana ibigyan mo ng respeto naman yung pagkatao natin. Hindi na lang tayo nahiya. Si Tatay Digong talagang proud na proud. Proud na proud tayo dahil yung pagkabisaya ni Tatay Digong talagang yung pagkabisaya ni Tatay Digong talagang yung pagkaprobinsyano ni Tatay Digong makita mo naman talaga na hindi yan nakukuha yan sa mga class lang na mga pagkatao. Nakita mo yung pagkasimpleng tao ni Tatay Digong, tignan mo kung siya yung namuno dito, talagang nakita natin yung kaibahan dito kay Bongbong Marcos mga kababayan, no? Talaga naman yung ginagawa nila mga kababayan, puro delaying tactics naman talaga yan. Dahil sino ba naman itong mga pinagkakasuhan nila, hindi naman huyan yung talagang yung mga mastermind. Ibig sabihin dito, may pinagtatakpan talaga sila. May mga nililihis talaga nila at meron silang pinoprotektahan talagang mga mastermind. Alam naman na natin kung sino to, hindi na natin kailangan ulit-ulitin pa. Itong mga gobyerno natin araw-araw na lang pinagloloko tayo mga kababayan, no? Katulad na lang itong sinabi ni Secretary Vince Dizon kahapon na
marami daw magpapasko sa kulungan, mga kababayan. Ito naman ang sumagot naman itong si Kiko Barzaga, walang makukulong habang nasa Malacanang ang boss mo. Kailangan natin siyang tanggalin para magkahustisya sa Pilipinas. Tama po yan si Kiko Barzaga, mga kababayan. Talagang lumalaban po yan. Talaga galit ho yan dito sa pamamahala ni BBM. Tama nga naman siya. Kung talagang puro kayo salita ng salita, gawin na lang nila. Hindi yun na pinapaikot pa nila tayong mga Pilipino. Dahil wala ho talagang nangyari. Ang babagal, Diyos ko po, itong mga kinakasuhan nila hindi naman halos sa kapanipaniwala at saka walang mga dating Hindi ko na nga minsan pinapanood yung mga bali-balita nila, yung mga itong nasa administration ni Bongbong Marcos na wala pa talagang scoop. Ito na lang si Saldico na sinasabi nila na pababalikin dito. Ay, style lang nila yan. Guys, gusto nyo ba ng scoop? Yung mainit na balita. Isang init ng pandesal ngayong araw na to, mga kababayan. Fresh na fresh, mga kababayan. Meron tayong isang politiko na isa ring aso ni BBM na kung saan binabanatan ngayon ng kapwa niyang kaibigan, dati niyang kaibigan. Na walang iba kundi itong si Anjo Iliana. Na itong si Senator Tutasen, meron daw kabit. Ako po, Diyos ko po, mangibabain na ato yung tao. Ito, panoorin na natin Sigurado mapapalo to ni Tita Helen, mga kababayan. Ito na po. Kasing init ng aking kinakain na pandesal, mga kababayan. Ako po, itong si Anjo Iliana, itong binabanatan ngayon itong Senate President natin, mga kababayan, no? Senate President, isang kagalang-galang na posisyon sa bansa. Senate President ka pa naman, Tito Soto, natong yung dati mong kasama dyan sa Itbulaga, na itong si Anjo Iliana, meron ka daw kabit. Antindi mo, ha? Nakakaya dito sa taong bayan, Senate President ka pa naman. Nako, buong mundo, malalaman ngayon yung baho mo, Tito Sen. Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit mo, Tito Sen. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Nako, Tito Sen. Ano nangyari dito sa samahan ninyo ni Anjo Iliana? Ba't tinitira ka ni Anjo Iliana? Ano bang nagkatampuhan ba kayo o ano? Ang problema kasi dito nasa Senado ka, panay kasi ang nagmamalinis ka. Akala mo malinis yung pagkatao mo, yung pala meron ka rin palang tinatagong baho. Yes, good morning at ano pa yung buko. Nagbe-breakfast ako at Tito Sen, ang dami mo na naman na pinalabas na yung mga bayaran mo na sa mga vloggers, Tito Sen. Gusto mo talaga ng Tito Sen, gusto mo talagang laglagan? Yun. Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Okay ba sa iyo yun, Tito Sen? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at i-box reveal ko na. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Sige lang, banatan nyo lang ako. At, ayan, Tito Sen, panood mo. Ilang years mo na palang pinaglolo ko tong asawa mo, Diyos ko po. Kapag nalaman ito ni Madam Helen Gamboa, ako sigurado maghihiwalay kayo. Ako, hindi ka na makapag-focus sa trabaho mo niyan dahil gumawa ka rin ng kabalbalan pala. Magkakapareho na kayo ng mga amo mong sindikato. Puro na lang kabalbalan ang ginawa ninyo. Wala nang matino sa inyo. Talagang mag-resign na kayo. Dahil ikaw mismo gumawa ng kabalbalan. Eto, since 2013, anong taon na? 2025 o magta-26. Ibig mo sabihin, 10 years mong niloloko si Madam Helen Gamboa. Suta. Nakarine ka, Tito Sen. Ako guys, marunong din ako magkapangpangan pero mababait ang mga kapampangan. Shout out nga pala sa inyo, masarap magluto yan. Katulad ni Tita Helen Gamboa, kapampangan yan, masarap magluto yan. Sila Sharon Cuneta, may dugong kapampangan. Yun nangyari kay ka, Tito Soto. Niloloko mo ng 10 taon may tong asawa mo. Tapos di ganyan din ang pamamahala mo. Paano pamamahala mo dyan sa Senate of the President?
Eh di ganyan din ang pamamahala mo dyan sa Senado. Isa ring mambubudol ka rin na kunwari wala kang kasalanan na nagmamalinis-linis ka. Ang dami mo mga pinagtatakpan ng ano, yun pala eh, isa ka rin palang mambubudol din pala. Niloko mo yung asawa mo ng 10 taon. Kaya yan guys, wag ho tayong makikinig sa dami ng mga lahat po naman tayo eh, may mga baho eh. Pero mahirap kasi yung nagmamalinis ka sa mga tao. Yung akala mo napakabait mo tapos ang hirap kasi yung pinoprotect yung kabaitan mo is nakakasama dito sa tao, which is pinagtatakpan mo yung mga pandarambong ng mga sindikatong katulad nila. Eh for sure kayo ni Pampi Lacson yan, magkasama kayong dalawa diyan sa Senate, na kayong dalawa kasama rin kayo for sure dito sa mga aso ni BBM. Kaya mahirap po magtiwala sa mga kawatan na to, mga kababayan, na dito pa lang, na mismong asawa nila, how much more tayo pa, hindi nila tayo kaano-ano. Ganyan ho ang kabaho ng mga nasa politiko ngayon na nasasakdal dito sa mga kabalbalan na pagnanakaw. Sariling pamilya nila, niloko nila. 2013 mga kababayan, until now, which is 12 years already. Ang lupit mo, Tito Sen. Ngayon, ano ngayon ang ipapamukha mo kay Tita Helen pag uwi mo? Malamang sasapatusin ka yan. Ayan po mga kababayan, nakita nyo na itong dalawang dating magkaibigan na to na kung saan nagbabangayan dito sa social media na itong ating Senate President, mga kababayan, na isang kagalang-galang na posisyon dito sa bansa natin, binanatan ni Anjo Iliana na may isang kabit daw, mga kababayan. Which is malaking sampal ito dito kay Tito Soto, dahil hindi naman ho natin pwedeng sabihin na hindi totoo. Nagsama ho sila ng matagal sa Itbulaga. Siguro sabihin na natin less than 20 years. Kasi mula nung ilang dekada na po yung Itbulaga, nakikita na natin sila Anjo Iliana dyan, si Jimmy Santos, si Tito Soto na ating Senate President ngayon, na kung saan bumabatikos dito sa mga witness natin, tsaka witness dito sa kaso ng flood control, kung saan isa sa mga naglilihis sila ni Ping Lacson na binabagalan nila yung kaso ng flood control, which is halatadong may pinoprotektahan tong sila Tuta Soto, mga kababayan. Nakita mo naman yung dumi ng pagkatao niya. Yung may baho rin pala siya. Isa rin palang kawatan. Isang sindikato, mga kababayan. So paano tayo magtitiwala ng ganyang mga tao dito? So dapat sa kanila, itong mga government ni BBM, talagang lahat na sila, bago matapos tong taon na to, bumaba na lang ho sila sa pwesto para kung gusto nilang makatulong dito sa ating bansa. At para pong umangat yung bansa natin, may angat naman natin na sobra-sobra na yung kahihiyan na inabot natin dito sa mga sindikatong to. Kailangan na nating itaas ang dignidad ng ating bansa. At para dahil naman po yung mga utang ng ating bansa ay mabayaran na po dahil bumabagsak na po yung ekonomiya natin, lalong tumataas po yung utang natin. At unang-una sa lahat, may pakulong yung mga dapat mapakulong dyan sa mga involved na billion-billion na pera na yan. Dahil pera ho ng taong bayan ang involved yan. Yung mga pinaghirapan ho ng taong bayan yan. At sana makulong yung karapat dapat na makulong. Yan na po mga kababayan. Maraming salamat po. News That Matters. Huwag niyong kalimutan i-share, like at subscribe. Maraming salamat po. God bless.